Epektibo na simula ngayong araw ang panibagong malakihang dagdag singil sa presyo po yan ng produktong petrolyo. Sa abiso po ng Shell, papalo ng halos 20 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Halos 6 pesos naman ang itataas sa gasolina at 9 pesos and 10 centavos ang price hike sa kada litro ng kerosene. Ang ibig sabihin, papalo na po sa 170 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan, habang 120 pesos naman per liter ang gasolina. Bukod po sa petrolyo, muli ring nagtaas ng 16 pesos per kilo ang regasko sa kada tangke ng LPG kahapon. Bahagi po ito ng utay-utay na price adjustment na ipinatupad nila ngayong Abril. Suma total, nasa 176 pesos na ang itinaas ng kanilang 11 kilo na LPG. May mungkahi naman si Senador Sherwin Gatchalian para mapanatili ang supply ng langis sa bansa. Una, ang pagbibigay ng incentive sa gagamit at gagawa ng electric vehicles. Pangalawa, ang pagpapatupad ng fuel rationing at volume cap. Paliwanag ng senador, may ibang bansa na ang nagpapatupad ng volume cap o limit sa ikinakargang gasolina. Kung irarasyon daw ng pamahalaan ng gasolina, posibleng mapalawig ng hanggang 100 araw ang supply ng langis sa bansa. Sa iba pang balita, wala pa ring senyales ng paghupa po ng tensyon sa gitnang silangan. Matapos tanggihan ng Iran ang alok na ceasefire ng bansang Amerika, nagbanta po si US President Donald Trump ng mas matinding mga pag-atake sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Hindi naman nagpatinag ang Iran. Ang buwelta nito kay Donald Trump, lalo lamang magiging malaimpyerno ang sitwasyon sa rehiyon dahil sa padalos-dalos na kilos nito. Pinabulaanan naman ng palasyo ang mga alegasyon na masama ang kondisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Umugong ang balitang may sakit ang Pangulo matapos hindi makadalo sa isang event para sa mga OFW sa Quezon City kahapon ng umaga. Hindi na nagbigay ng detalye o paliwanag ang palasyo tungkol dito, pero itinanggi nito ang mga kumakalat na post sa social media na may sakit ang presidente. Kagabi, personal na ring nagpakita sa publiko si Pangulong Marcos matapos pangunahan ang panunumpa ng opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines sa Malacanang. Kahapon ng hapon. Kahapon ng hapon. Ito hay, susunod na ibabalita ko, wag mo na kayo masyadong masaya. Nakatakda pa lang kasuhan. Hindi naman ibig sabihin pag kinasuhan, kulong agad mga kapatid. Nakatakda nga pong kasuhan ng plunder ng ombudsman, sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay po yan sa flood control scandal. Lumabas nga po sa investigasyon ng ombudsman na nagsabwatan daw sina Escudero at Romualdez sa pandarambong kaugnay po yan ng flood control projects. Planong isampa ang kasong plunder sa Sandigan Bayan sa Mayo. Bukod sa pagkakadawit kina Escudero at Romualdez sa flood control scam, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024 at 2025 national budget. Ayon kay Ombudsman Remulla, marami pang miyembro ng Kongreso ang posibleng masampahan ng kasong plunder sa mga susunod na buwan. Dati nang itinanggi ni Escudero at Romualdez ang alegasyon, pero nangako ang dating speaker na makikipagtulungan sa gagawing investigasyon. Sa kaugnay na balita, naniniwala naman si dating ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga taong ayaw talagang pauwiin. Sa Pilipinas, si dating Congressman Zaldi Co. Matagal nang wanted si Co. dahil sa mga kaso kaugnay sa flood control scandal. Sa huling ulat, nagtatago ito sa Portugal pero tingin ng alkalde sadyang may ayaw talagang magpauwi sa kanya dahil sa kanyang mga nalalaman. Kabilang dito, yung malalaking personalidad na dawit sa katiwalian. Sayang lang yung mga videos na pinapadala niya kung hindi yan ma-translate into a document, yung testimony under oath. Yan dapat ay importante doon para magamit na ebidensya. Sayang lang yung mga video niya na yan. Walang kwenta yan. Pero nasaan ang effort? Siguro kailangan talaga na matinding effort talaga na pabalikin siya. Kaya naman eh. Kaya naman. So yung Pero sinasabi siguro may mga tao siguro ayaw siyang pabalikin. Isa na diyan yung dating speaker natin, si Speaker Romualdez. Diba? At yung mga kasamahan pa nila diyan sa inner circle nila. yan po ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa iba pang balita, maghihigpit na raw sa panghuhuli ang mga otoridad na mga nagiinuman at nakahubad sa kalye. Ayon po sa Philippine National Police at DILG, diretso kulungan na.
ang lahat ng maglalatag ng mesa at upuan sa kalsada para mag-inuman. Alinsunod po yan sa programang ipatutupad na Safer Cities Initiative o Mas Ligtas na Lungsod sa buong bansa. Paliwanag ni Interior Secretary John Vic Remulla, madalas daw kasing pinagmumula ng sexual harassment ang away at away ang inuman sa labas. Ipagbabawal din ang paglalakad sa labas ng nakahubad. Pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi at maging ang pagbabawal sa videoke pagpatak ng alas 10 ng gabi. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa